Time check po, 9:38 AM. 10 AM kasi mag-start yung klase ko. Ayan, pasok na tayo sa loob. Tour ko na rin kayo sa loob na ang school na pinapasukan ko. Ayan, nandito na ako sa loob ng classroom. Dito po kami tuturuan ngayon. Ingat, mahal. Love you. Love you too. Mwah. Ingat, ha. Mahal. Ingat. Magandang araw po. Ngayong araw kasi babalik ako ng school. May pasok ako sa eskwelahan ngayon. Yan. Nag-aaral po kasi ako ulit ngayon. Ito yung bag na dala ko. Nandito na nakalagay yung libro, yung notebook, papel. Ayan. Pasok muna ako sa school. Time check po, 9:38 AM. 10 AM kasi mag-start yung klase ko. Nandito na nga pala ako sa school. Actually, hindi pala to school mismo. Hindi talaga siya school. Ito po ay cultural hall or civic plaza dito sa lugar po namin. Tapos dito po nila ginagawa yung pagtuturo. Di bali, nag-aaral po kasi ako ngayon ng Japanese language. Hindi naman po talaga ako totally marunong hindi naman po talaga 100% marunong ako mag-Japanese. Kumbaga parang basic language lang yung alam ko sa Japanese. Kaya naman nung nagkaroon ako ng chance na makapag-aral uli, kinuha ko yung opportunity na yon para gawin. Dahil nga yung trabaho ko ay panggabi, sabi kong ganun, meron naman akong konting oras sa umaga para mag-aral. Kaya ayun, papasok ako dito sa school kung saan nagtuturo sila ng Japanese language. Actually, hindi lang po Japanese language ang tinuturo dito. Meron din silang Korean, Chinese, Mandarin na tinatawag. Iba-ibang language po ang tinuturo dito. And ang maganda ron, mura lang yung babayaran ko sa pag-aaral ng Japanese dito. Nasa 500 yen lang siya. 1 month na po yun. Kaya sayang naman yung opportunity na yun, no? Kasi sobrang mahal ang pagtuturo ng Japanese, sa totoo lang. Pero dahil dito naman po na ako nakatira sa Japan, may mga ganito po silang, sa bawat lugar naman dito sa Japan, may mga ganitong pagtuturo ng mga iba-ibang language. Katulad nito sa lugar namin, alam ko sa ibang lugar din meron, may mga nagtuturo ng ganito na mura lang yung babayaran mo. Ayan, pasok na tayo sa loob. Tour ko na rin kayo sa loob na ang school na pinapasukan ko. Ayan, bukod po kasi sa pagtuturo ng iba't ibang lengguwahe dito sa loob ng Cultural Hall, dito rin ginaganap yung mga orkestra na tinatawag. Meron dito hanggang 4th floor. So nag-aaral ako doon sa 3rd floor. So dito sa 3rd floor, bukod sa Japanese language class, ay meron din silang yoga class. So dumating na nga yung Japanese teacher na nagtuturo sa akin ng Japanese language. Nagulat siya na lagi daw ako maagang pumapasok. Ayan, di bali ito nga pala yung room na kung saan kami tinuturuan ng Japanese language. Bawat isa sa amin ay merong isang Japanese teacher na nagtuturo. At ngayong araw nga ay meron 2 bagong estudyante na taga Brazil. At dahil nga dito na rin sila maninirahan sa bansang Japan, naisip nila na kailangan din nilang matuto ng Japanese language. 難しくないかもしれない。あなたがお勉強した時はどうしましたか？ます。OK ですか？今月6月分です。サイプはコロナ。あ、ク
車ね。あ後でじゃあ来週でもいいです。来週ね。ありがとうございます。はい。すいませんねはい、わかりました。So dahil hindi ko alam na ngayon pala yung araw ng bayaran para sa buwan ng June at nagkataon naman na wala akong bitbit na pera sa loob ng classroom, umuwi na raw ako at wag na mag-aral. De, joke lang. Ang sabi niya kahit next week ko na lang daw bayaran yung para sa buwan ng June. すいません、お待たせしました。この前の教材わかりますか？勉強した紙。8月に国へ帰ります。で、こういうとこに着くんじゃ8月なんで2がつくのっていうのは訳がある。その訳を説明しなきゃならない。 Ayan, kakatapos lang ng klase. Ayun, di bali, may natutunan na naman ulit tayo. Pero siyempre, kulang-kulang pa yan. Di bali, pangatlong araw ko nang nag-aaral dito sa school. School na lang kung tawagin natin. Hindi naman siya araw-araw. Every once a week lang yung pagpasok ko dito. Every Wednesday. Ayan, dito na po pala ako sa bahay. Magluluto agad ako ng tanghalian kasi si Mama Aya umuwi siya ng tanghalian para mag-lunch dito sa bahay. Hindi na siya nagbabaon ng pagkain sa trabaho. Umuwi na lang siya rito lalo na kapag may pagkain naman sa bahay. Ayan, magluluto ako ng pork giniling or tinatawag na picadillo. So, mabilis lang naman lutuin to. Kahit sino kaya naman lutuin to. So, yun. Kailangan natin ng patatas. Binalatan ko na to kaninang umaga bago ako umalis. Tapos, ayan, sakto meron tayo dito napakaraming patatas. Magagamit na natin ito. So, ito tama na siguro yung 2 piraso muna. Naalala ko tuloy nung bata kami. Ito yung madalas din namin inuulam. Hindi kami nagluluto sa bahay kundi bumibili lang sa mga karinderya. Ito yung isa sa mga binibili namin kasi itong picadillo na tinitinda din sa karinderya malapit sa amin, medyo masabaw siya. So yung sabaw pa lang kasi nun, ulam na. Kaya kapag bumibili kami ng ganito sa karinderya, lagi namin nire-request pakidagdagan po ng sabaw. Ayan. So, isang order lang yung order namin. Siguro mga nasa 12 pesos lang yun. Isang order na yun. Tapos, hati-hati na kami magkakapatid. Si mama kasi noon, hindi naman din ganun kalakas kumita sa trabaho niya. Kaya tipid din kami sa pagkain. Tapos, minsan nga, para madagdagan yung ulam namin, bumibili kami ng nilagang itlog. Tapos, samahan mo lang nung sabaw nung pork giniling na galing sa karinderya. Grabe. Solve na. Sa totoo lang, medyo napurga rin kami sa kakaitlog noon. Kasi yun ang madalas naming ulamin din sa bahay. Kadalasan nga kapag gabi, ang ulam namin, itlog, noodles, instant noodles, yung Lucky Me. Ayan, pinaghahati-hati na lang namin yun. Solve na yung hapunan namin. Kaya naman nung medyo nakaluwag-luwag tayo ngayon, yung mga dating pagkain na hindi natin na-enjoy din masyado, ayun, niluluto ko. Tapos, dinadamihan ko na. Para talagang solve na solve talaga. Mag-iiwa lang ako ng carrots, bawang, sibuyas. Tapos, kailangan nga nito green peas, kaya lang wala akong nabiling green peas ngayon. Tapos, patatas na lang, ayan, patatas. Ayan, kahit hindi kompleto yung ingredients na meron tayo, pwede na to. Lutuin na natin. Ayan, nag-isa muna ako ng bawang, tapos sinunod ko yung sibuyas. Pag medyo naluto na yung bawang sibuyas, ay pwede na natin isunod yung kamatis. Igisa lang natin to hanggang maluto na rin yung kamatis. Kapag naluto na yung bawang sibuyas at kamatis, ay pwede na natin ilagay rito yung giniling na baboy or ground pork. Pag nailagay na natin yung giniling na baboy, ay halu-haluin lang natin ito dahil ayaw naman natin itong magdikit-dikit at magmukhang meatballs. Kapag naman nag-light brown na yung ating giniling ay pwede na nating ilagay at isunod ang ating hiniwang patatas at carrots. So imekos-mekos lang natin ito hanggang sa maluto na lang din yung carrots saka yung patatas natin. Kasunod nga nito ay nilagyan ko na rin ito ng tomato sauce. Nilagyan ko na rin ng pampalasa na paminta pati na rin ng asin.
Maglalagay din ako ng dahon laurel na magbibigay dagdag lasa at aroma para sa pork giniling natin. Maglalagay nga rin ako ng isang pork broth cube na magbibigay dagdag lasa pa sa ating pork giniling. Dahil gusto ko nga yung masabaw na pork giniling ay naglalagay ako ng tubig. At bukod dun gusto rin nating mapalambot pa yung ating patatas pati na rin yung carrots. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay dinagdagan ko ito ng tubig pati na rin ng asin dahil kulang na ito sa lasa. At katulad nga ng inuulam namin nung bata pa kami ay maglalagay tayo ng napakaraming itlog para pandagdag ulam na rin natin sa ating pork giniling. After 3 minutes pa na pagpapakulo, ayan, luto na yung ating pork giniling with itlog. Tikman na natin. Saktong-sakto. Perfect. Kulang lang sa ingredients pero perfect na yung lasa. Pero lalo na kung kumpleto na yung ingredients to, katulad ng pasas, green peas or olive, napakasarap. Yung iba nilalagay rito quail eggs o yung itlog ng kwek-kwek. Ayan. Dahil hindi ako nakabili ng itlog ng kwek-kwek, meron naman dito sa supermarket. Meron nga nabibili, luto na pwede na tong itlog muna. Itlog ng nokma. 30 minutes lang natin niluto. 11:50 pa lang. So, ang dating naman ni Mama Aya dito 12:10. Itadakimasu. Itadakimasu. Ayan, dito na si Mama Aya for lunch break. Lunch break. Lunch break. Kamusta ang school mo? Okay naman. May mga natututunan naman kahit pa paano. Katulad ng to omoimasu at to do omoimasu ka. Meron akong bagong classmate. Dalawa na kami tinuturuan. Ni Junen na siya sa Japan. Ni Junen. Oo, Vietnam. Marunong siya, magaling siyang mag-Nihongo. Gusto lang niyang improve palalo yung Nihongo niya. Kaya lagi niya sinasabi kay Sensei na kapag may mali po ako sa sinasabi ko, pakitama na lang po ako, sabi niya gano'n. Ayan, last time bumili tayo ng pakwan. Ayan, kainin namin ngayon ni Mama Aya. Sakto, mainit ang panahon ngayon. Meron ka dun? Uy, walang buto, no? Meron naman, nakatago. Sa prank. Matamis. Matamis. Sa Nihongo, ano siya? Amay. Ang tamis naman nitong pakwan na ito. Kore no suika wa amay desu. Ba? Konosui ka, amay desu ne, diyo. Pero alam mo bang cute sa mga Hapon yung ganyan? Ayan, sigurado kasi meron din magtatanong kung bakit kailangan ko pang mag-aral ng Japanese. Bukod sa mura lang naman siya, alam ko naman na sobrang makakatulong din sa akin yung pag-aaral ng Japanese kahit paminsan-minsan lang. Unang-una kasi, bukod sa hindi naman ako talaga magaling mag-Japanese at kailangan kong matuto talaga ng tamang way or tamang pagsasalita o pag-construct ng salitang Japanese, napaka-importante ito kasi unang-una kasi nakatira ako dito sa Japan. So, isa sa pinaka-importante na matutunan mo yung pagsasalita ng Japanese. Pangalawa na doon, meron akong mga anak na nag-aaral na rito and sila marunong na sila mag-Japanese. Gusto ko sana makausap ko rin sila ng Japanese na magkakaintindihan kami, lalong-lalo na kapag lumaki na sila yun at saka si Kuya Eiji. Sigurado kailangan talaga nagkakaintindihan kami. Lalo na sa paglaki nila, naintindihan nila kung ano yung mga pinapayo ko, naintindihan nila kung ano yung mga sinasabi ko. Para balang araw, hindi kami magkaroon ng miscommunication. So, yun ang plano ko kung bakit ako nag-aaral ngayon ng Japanese. So, gusto ko, ano man yung sabihin ko, ano man yung ipayo ko sa kanila, maiintindihan nila hanggang sa paglaki nila. Katulad ng iba na gusto rin matuto ng Japanese, ayan, may iba-iba naman silang dahilan. Siyempre, gusto nilang makapunta ng Japan, gusto nilang matuto ng Japanese kasi talagang mahal nila o gusto talaga nila ang bansang Japan. Ayan, maraming reason kung bakit gusto natin matuto ng Japanese. Kaya naman, dahil dito nga ako nakatira, yun yung opportunity ko, yung mag-aral sa isang school na meron dito sa lugar namin.
Ngayon, kung kayo naman gusto nyong matuto ng Japanese at nasa ibang lugar kayo or nasa ibang bansa kayo, meron ako i-recommend sa inyo. Kung marirecommend ko sa inyo ang BGBB Japanese Academy. So, isa silang online class. So, kahit nasan kayo, nasa ibang bansa kayo, ayan, matutulungan nila kayo. So, lalong-lalo na sa mga magbabalak mag-take ng JLPT, ayan, sigurado maasahan nyo ang BGBB Japanese Academy. So, ayan, pwede naman kayo mag-inquire sa kanilang Facebook page. Ito po yung BGBB Japanese Academy. So, napakamura lang ng tuition fee nila. Nasa 5,999 yen lang. Pero, syempre, bibigyan pa natin kayo ng discount. Pag ginamit nyo yung coupon code natin na JPinoy Vlogs, magiging 2,700 yen na lang ang tuition fee na babayaran nyo. Ayan, until July 2 lang yan. Sa mga gustong matuto ng Japanese language, ayan, mag-message na kayo agad sa kanila. Ayan, kung kayo naman ay nasa Japan at gusto niyo matuto at makipag-usap sa hapon, meron din silang Japanese conversation class. For beginners at Japanese mismo ang magtuturo sa inyo. Mag-message lang kayo sa VGBB Japanese Academy at sabihin nyo lang na follower kayo ng JPinoy Vlogs para makakuha din kayo ng discount sa class na to. Sobrang dami na nilang natulungan and sigurado isa rin kayo sa matutulungan nila. So, nandito nga pala ako ngayon sa supermarket. Mamimili lang ako ng panghapunan ngayon. Ayan. Dapat kasi matutulog ako ngayon kasi may pasok ako mamayang gabi. Kaya lang, biglang tumawag yung trabaho ko at wala daw kaming pasok ngayon dahil yung linya ng trabaho namin huminto. So, nagka-problema at kung papasok din kami sa pabrika, wala rin kaming gagawin. Kaya sabi nila, lahat ng mga panggabi ngayon, wala mo ng trabaho. Ang maganda naman kasi dito sa trabaho namin, kapag sinabing walang pasok, dahil nga dyan sa paghinto ng linya ng trabaho namin, binabayaran naman kami at least 60% ng total ng araw namin. Kaya okay lang din, at least makapagpahinga rin ako ngayon. Ayun, wala rin kasi akong tulog masyado ngayon, para makatulog din ako mamayang gabi. Kaya naisip ko, ayun, magluluto na lang tayo ng hapunan ngayon. Dahil nga may request din si Mama Aya, gusto raw niya ng gulay ngayon. Ayun, kaya napasearch agad tayo kung ano nga ba masarap na gulay ngayon. So yun, nakita natin, parang masarap tong dinengdeng na tinatawag. So yun, bibili muna ako ng mga gulay para sa lulutuin ko ngayong dinengdeng or bulanglang. Ito na yung mga nabili ko. Meron tayong isda rito na ipiprito natin na iibabaw natin sa dinengdeng or bulanglang. Ayan, syempre ang palaya. Tapos dapat malunggay, dahon ng malunggay dapat. Kaya lang wala namang ganun dito. Kaya pwede na tong spinach. Tapos meron tayo dito ang talong. Meron tayo rito ang okra, kamatis syempre. Tapos sitaw sana, kaya lang walang sitaw dito. Wala akong mabilan, kaya pwede na tong beans na to. Kailangan ko sana ng bagoong isda papalasa dun sa ating dinengdeng or bulanglang. Kaya lang hindi ako nakabili. So, nung naghahanap ako kung paano lutuin tong dinengdeng sa bulanglang, nakita ko naman na kahit walang bagoong isda, pwede naman tayo makaluto. Pwede naman nating lagyan ng asin or patis na lang pampalasa. Ano pa bang masarap na gulay na pwedeng lutuin? Kasi kadalasan niluluto namin chapsuy, pakbet, ganun lang. So gusto ko sana kakaibang gulay pa, para laging gulay na lang yung ulamin din namin. Ayan, bayaran ko na muna to at para makauwi na rin, makaluto agad. Pagdating ko nga dito sa bahay ay hiniwa ko na agad ditong isda natin at nilagyan ko na siya ng asin. Pagkatapos niyan ay nagpainit na rin ako ng mantika. Pinagulong ko na rin sa harina ang ating isda para pag prinito natin ay hindi agad masunog. Pagkatapos natin pagulungin ang isda ay yung mga basher naman ang pagugulungin natin. Ay hindi, mali pala. Prituin na natin lahat ng isda tapos iset aside muna natin sila. Pagkatapos kong magprito ay hihiwain ko na yung mga gulay na gagamitin ko sa dinengdeng. Inuna ko na nga itong talong at iniwa ko siya ng maliliit.
Sinunod ko na agad yung okra at inilagay ko na agad to sa strainer. Hiniwa ko na rin tong beans natin na dapat sitaw ang ilalagay natin. Naalala ko nung bata ko, hindi rin naman ako mahilig kumain ng gulay. Ngayon medyo nagkaedad na ako, ngayon ko mas na-appreciate na kailangan talaga natin ng gulay at napaka-importante talaga nito para sa kalusugan natin. Hinugasan ko na nga rin yung mga gulay natin para dire-diretso na natin itong maluto. Bumili nga ako ng kamatis na to, nagulat ako parang nagbabanding pa sila. Siyempre hindi mawawala naman yung ating ampalaya na merong 10 health benefits. Para iwas sa malaria, liver damage, and kidney stone, may iwasan natin ang diabetes, cancer, and maganda rin ito sa balat. Alam naman natin na sobrang mapait ang ampalaya, kaya turo ng nanay ko, lagyan ko daw ito ng asin at ibabad sa mainit na tubig ng 10 minuto para mabawasan daw ang pait ng ampalaya. And lutuin ko na agad yung gulay, nilagay ko na agad yung luya, sinunod ko yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. Tapos pakuluin ko lang to ng 5 minutos. Pagkatapos kumulo ito ng 5 minuto, ay lalagay ko na rito yung gulay natin. Bago ko ilagay yung ampalaya, ihugasan ko muna to para maalis talaga yung pait, pati yung alat ng pinagbabara natin. Sinama ko na rin ito sa gulay natin at naglagay na rin tayo ng patis na pampalasa para sa ating dinengdeng. Tapos pakukuluin lang natin ito uli ng 10 minutos hanggang lumambot ang mga gulay. Dahil wala nga kami mabibilan dito ng dahon ng malunggay, ay ito na lang spinach ang ginamit ko para sa ating green leaves. Pagkatapos nga ng 10 minuto, malambot na yung gulay natin at ilalagay ko na itong ating spinach. Pagkatapos nga ng 3 minuto ng pagpapakulo ay pwede na nating ilagay itong ating pritong isda at ayan, luto na yung ating dinengdeng o tinatawag na bulanglang. Itadakimasu! Kain tayo ng dinengdeng, Uy, sarap. bulanglang. First time mo ba o nakakain ka na dati ng... Matagal na, nakalimutan ko na nga yung lasa nito eh. nakakain ka na dati? Pero refreshing sa pakiramdam ah. Ano ba talaga tawag sa kanya? Dinengdeng o bulanglang? Depende siguro sa lugar. O sa luto, di ano? Oh, bahala na, pero ayan. Makakain ulit tayo ng gulay. Sarapan ka? Harap. Hindi siya mapait. Mapait siya, pero tama lang. Tama lang yung pait na. Binawasan ko yung pait eh. Wow. Alam mo, ang masarap dito, yung buto ng malunggay ba kung tawagin yun? Basta, para siyang tangkay na may mga maliliit na mga buto-buto sa loob. Ayun ang masarap. Kaya dapat din sana lalagyan natin ng bulaklak ng kalabasa. Ayun na. Hindi pala. Yun, masarap din ba yun? Hindi pa ako nakakatikim ng bulaklak ng kalabasa. Wala naman tayo dito nabibili ng bulaklak ng kalabasa. Anong nilagay mo? Kalabasa sana. Nakalimutan ko naman yung kalabasa. Natin. Gusto ko yung okra. Yan o. Ampalaya o. Pangtanggal ng ano o. Pambaba ng ano. Blood pressure. Yun. Kain tayo. Ayaw nga. Pressing natin. Tama lang yung pait. Ang sarap pala nito. Alugbay-bay ba yun? Alin? Nilalagay. Sa pampalasa? Ano? Bagoong isda. Ano yung bagong isda? Hindi ako nakabili ng bagoong isda eh. Sarado pa yung Philippine store na malapit sa atin eh. Alugbay-bay ba yun? Bagoong alubaybay. Iba ba yun? Iba pa yun? Oh, iba pa ba yun? Si Kuya AG sa kasi yun at yung nanood ng Netflix. Kuya, kumain ka na? Nagwalam ka ng isang gulay?